Ang boses natin. Ayan. Okay. So, try lang natin ulit sagutan, no? Mag-participate din sa sa Q&A natin habang inaantay din natin yung iba. Okay? So now, so yung mga magiging topic natin ngayon is usually ito po yung mga nagsisilabasan, no? Sa phenology examination, no? Okay? So, ang mga topic na nakapaloob dito is more on history of prison and also the BJMP and the Bucor Manual. So ayan. So now, let's start our discussion no, which number one, try lang natin sagutan kung ano ba kung okay po ba yung ano natin pagkaintindi natin sa mga to, sa mga question. Okay? So number one, the following documents are included in the carpeta of the prisoner except. Okay, so alin daw dito. Okay, ang kasama sa tinatawag po nating karpeta. So sir, ano nga ulit yung tinatawag nating karpeta? So pag sinabi nating karpeta, no, lagi lang po nating tatandaan. Okay, it is the compiled, okay, it is the compiled, hindi makapaps na yan. Yan, compiled document of the inmates. Okay? It is the compiled document of the inmates. So, sir, saan po kinukuha yung tinatawag nating karpeta? So, tandaan natin ha, ang nagko-compile po niyan o yung mga dokumento po na yan ay laging nanggagaling sa loob ng korte. Okay? So, yun po yung tinatawag nating karpeta. Ano mga example ng mga dokumento pag sinabi nating karpeta? So, andyan yung tinatawag nating mitimus or commitment order, no? Andyan din yung tinatawag nating prosecutor information, sentence expiration. So, andyan yan, no? Andyan po yung tinatawag nating karpeta. So, lahat po ng dokumento na yan ay nanggaling sa loob ng korte. So, now, sir, alin ba dito ang hindi daw kasama sa karpeta? Kasi ang tinatanong is except. So, alin daw dito ang hindi kasama sa tinatawag nating karpeta? It is Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Tandaan mo ha, ang hindi kasama dito is walang iba kundi yung tinatawag nating release document. Bakit, sir? Ang release document, kasama po yan doon sa tinatawag nating prison record. Ayan. So, kasama po yan sa prison record. So, pag sinabi naman nating prison record, okay, ito naman po yung dokumento, no? It is all documents of the prisoner. Okay, prisoner. Okay, so yan naman po ay nanggaling sa loob ng tinatawag po nating institution. So ibig sabihin yan po ay nanggaling sa mismong kulungan, no? Mga record sa mismong kulungan. So andyan po yung tinatawag nating background of the prisoners, no? Andyan yung kanyang personal details. Okay, andyan yung tinatawag nating mga record na nanggaling sa loob ng kulungan. So that is the uh, prison record. So now, sir, ano po ba yung tinatawag nating commitment order? So tandaan natin ha, pag sinabi nating commitment order, yan po ay nanggaling sa loob ng korte para legally maipakulong po natin yung isang tao pansamantala habang inililitis pa po siya or undergoing pa po yung kanyang investigation. It is the court order, order that legally, no, legally puts a person into jail. Okay? Sir, ano naman po yung tinatawag po nating prosecutor information? So when we say prosecutor information, that is the official charge, okay, showing what's file I don't know, what's crime filed. Ayan. Okay, sir. How about sa this court decision? Pag sinabi naman nating court decision, okay, it is the final ruling. Final ruling yan, of the court. Okay? No, that is the final ruling of the court. So, dyan na po siya pagdidesisyonan yung kanyang bang kaso is guilty or acquitted. Okay? So, yan po yung tinatawag po nating difference between prison record at yung tinatawag nating karpeta. Okay, so next sir, number 2, try nating sagutan to. Number 2.
This shall refers to documentation, commutation of sentence. Okay, example is absolute or conditional pardon granted by the President. Sir, pag sinabi po nating commutation of sentence, no, ano po ba yung epekto nito? Epekto nito is to reduce the penalty. Okay, reduce the penalty. Okay, binabawasan ang kanyang sentensya na pwede niyang makuha. Yan po yung tinatawag nating commutation of sentence. Sir, ano naman po yung tinatawag nating absolute tsaka conditional pardon? Pag sinabi nating absolute tsaka conditional pardon, okay, yan po yung mga yan po yung kapatawaran na nanggaling sa ating presidente. Okay, na kung saan yung isa, pag sinabi nating absolute, walang bahid na kahit anong klaseng criminal record o kahit anong klaseng condition sa kanyang pag-release o sa kanyang paglaya. Pero pag sinabi nating conditional, yan naman po yung klase ng kapatawaran na binibigay ng ating presidente. Okay, pero may certain condition na kailangan sundin. Sir, ngayon, ano ba ang tawag natin sa mga yan? At ano-ano po ba yung mga binibigay ng ating presidente? Okay, it is the granted by the president, no? Granted by the president. Para mas mabilis natin siyang matandaan, tandaan nyo lang to yung tinatawag po nating park. So sir, pag sinabi po nating park, ano-ano po yan? Pardon, okay, ano pa sir? Amnesty. Okay, ano pa sir? Yung tinatawag po nating ah okay, yung tinatawag po nating reprieve and commutation of sentence. Commutation of sentence. Ngayon, sir, ano-ano po yung mga epekto ng mga yan? So, pag sinabi po nating pardon, okay, it is forgiveness. Forgiveness of the president. Okay? Na pwede kang makalaya. Okay? It's either merong condition or walang kondisyon. Pag sinabi naman po nating amnesty, it is group pardon or yung tinatawag po nating general pardon. Yan po ay binibigay sa mga grupo na nakagawa ng mga tinatawag po nating political crimes. Okay? At itong mga to, itong mga to ay binibigyan ng kapatawaran ng ating presidente ng pangmaramihan. Ibig sabihin, sir, sa isang grupo po yan binibigay. Pag sinabi naman po nating reprieve, ano naman po ang epekto nito? Ang effect po nito is temporary archive the punishment. So ibig sabihin pansamantala munang itinatabi ang kaparusahan na binibigay natin sa isang tao. Pero pag sinabi po natin commutation of sentence, no, ito po ay pagbabawas ng sentensya doon sa isang tao. So ayan po yung mga binibigay ng ating presidente. So ayun sir, ano po ang tawag natin sa mga yan? Ang tawag po natin diyan ay mga executive clemency. Yan, executive clemency. Sir, pag sinabi po nating executive, ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang po na ito ay president. Okay, president. So, ibig sabihin, ito po yung kapatawaran na binibigay ng ating presidente. Pag sinabi naman nating clemency, no, it is forgiveness. Okay, forgiveness. Okay, so sir, ano po ang magiging sagot natin dito? No, yan po yung tinatawag nating Charlie. Okay, sir, pag sinabi naman nating parol, ano naman po yan? Okay. Okay, sino ba ang nagbibigay ng tinatawag nating parol, sir? Ang nagbibigay po ng parol is walang iba kundi yung tinatawag nating board and pardon and parol. Kailan po siya binibigay? Na kailan po siya binibigay? Binibigay po yan after serving minimum of the sentence. Yan, minimum of the sentence. Okay? So, ayan. So, next, sir, number 3. And number 3. If Jenny was convicted for a crime of homicide, okay, and the penalty was reclusion temporal, but she voluntarily surrendered herself to the proper authority, Jenny's sentence could be, okay, letter A, reclusion perpetua into the maximum period, reclusion temporal in its medium period, okay, letter C, reclusion perpetua to death, okay, and letter D, prison mayor in its medium period. So sir, ano kaya ang magiging sagot natin dito? Okay? Kung mapapansin nyo, no? Okay, sa tanong, anong sabi niya dito? Convicted daw siya, ibig sabihin na akusahan na po siya sa kasong homicide. And the penalty is reclusion temporal. Sir, gaano po ba katagal ang reclusion temporal? Tumatagal lang naman yung class ng 12 years and 1 day to 20 years. Okay? 12 years and 1 day to 20 years. Okay, ang problema,
siya po ay nag-voluntary surrender. Ngayon, ano po kaya ang magiging desisyon sa kanyang sentensya? Okay? So ano ba ang mangyayari pag siya po ay nag-voluntary surrender na meron po siyang sentensya na reclusion temporal or 12 years and 1 day to 20 years. Okay, ano po ang mangyayari dito, sir? Kusa po siyang sumurrender. Ang mangyayari diyang class ay ang isa-serve niya na lang dito ay yung sentensya niya into the minimum period or medium period. So that is Bravo. Ayan, so that is Bravo. Okay, so that is Bravo. Okay, yan. Okay, so next, sir, number 4. Yan, so number 4. Okay, a written order of the court or any other competent authority confining an offender to jail or prison. Okay. So ano daw po ang dokumento na nanggaling sa ating competent authority? Sir, pag sinabi natin competent authority, sino po ba yan? Yan po yung mga tao na kayang magpakulong o kayang magdala ng tao papunta sa kulungan. No? Kayang magpakulong ng mga tao papunta sa kulungan. Ano mga example niyan, sir? Mga korte yan. No? Yung mga judge. Sino-sino yan, sir? Yung mga tinatawag nating RTC, MTC, okay? Yung mga tinatawag nating Court of Appeal, Senate, Congress, no? Yan po yung tinatawag po nating mga competent authority. Yan po yung may mga kapangyarihan na kaya magpakulong ng tao papunta sa loob ng kulungan. So ngayon, sir, ano po kaya ang ating magiging sagot dito ay nakalagay is jail or prison. Okay? So sir, it is commitment order, warrant of arrest, writ of execution, or yung tinatawag po nating mitimus order. Ano po ba ang pinagkaiba nilang dalawa? Kasi kanina, no, nabanggit natin yung commitment order at saka mitimus order. Parehas naman po yung dokumento na galing sa loob ng korte na legally para maipakulong po natin yung isang tao na nakagawa ng kriminalidad papunta sa kulungan. So ngayon, sir, ano po kaya ang magiging sagot natin dito? Ay nakalagay dalawang klase yung kulungan eh. Yung tinatawag natin jail tsaka prison. So sir, ano po yung magiging sagot natin dyan? Kapag ganyan kasimple yung tanong class, kasi may dalawang klaseng kulungan ang nakalagay, ang isasagot muna natin, assume muna natin na wala pa yung tinatawag na final decision. So that is commitment order. Okay, so that is commitment order. Sir, kailan nga ulit binibigay ang commitment order? Binibigay po yan sa isang tao basta yung kanyang kaso is under what? No, under investigation. Okay, under trial o kaya yung tinatawag po nating awaiting final judgment. Awaiting final judgment. Pero pag sinabi po nating mitimus order, so ito naman ay meron na po siyang tinatawag na sentensya. Okay, siya po ay meron ng tinatawag na final decision. Okay, sir, ano naman po yung tinatawag po nating warrant of arrest? No? It is a order, no, came from court again, pero ginagamit po ito for bringing someone in court to answer. Okay, court to answer. Okay, sir, pag sinabi naman po nating writ of execution, ano naman po ito, sir? It is for enforcing judgment. Okay, it is a process for enforcing judgment. Okay, so next, sir, number 5. Yan, so number 5. Okay, so number 5. It evaluates a prisoner's fitness and qualification for the grant of pardon and parole. Okay, so sino ba ang nag-i-evaluate yan, sir? Pag sinabi natin nag-i-evaluate, no, sila po ang nag-iimbestiga, okay, bago daw bigyan ng tinatawag po nating pardon o kaya parole ng ating presidente. Fitness qualification. So ibig sabihin siya po yung nag-i-evaluate, no, siya po yung taga-check kung okay po ba ito bigyan ng tinatawag nating pardon o kaya parole. O kaya bago po bigyan ng ating presidente ng tinatawag po nating executive clemency, no, sila din po ang nagre-recommend yan. So sir, sino po yan? No?
Ang sagot po natin dito is board and pardon and parole. Okay, so siya po ang nag-evaluate tapos nagre-recommend ng mga tinatawag po nating pardons, okay, bago bigyan ng ating presidente ng tinatawag nating executive clemency. Sir, ano naman po yung tinatawag nating Department of Justice? Ano po yung pinakatrabaho nito? Ang pinakatrabaho po nito, class, is to manage the legal system in the Philippines. Pero pag sinabi po natin parole and probation administration, ano naman po yung ginagawa nitong trabaho? Okay, so ang ginagawa po ng mga to is supervise the clients. Okay, sila po ang nagsusupervise, namumuno, okay, pinupunta ng mga kliyente na yung mga nabigyan ng tinatawag nating parol, nabigyan ng tinatawag nating probation, nabigyan ng tinatawag nating conditional pardon. Pero pag sinabi po nating Bureau of Correction, ano naman po yung pinakatrabaho nito? Okay, it manage the prisons. Okay, manage the prisons. Okay, manage the prisons and manage the insular prisoner. Okay, prisoners. So, ibig sabihin, sir, sila po ang bahala sa mga taong mayroong sentensya na lagpas ng tinatawag po nating 3 taon. Okay, so yan. So, next, sir, number 6. So, number 6. Okay, so which of the following, so which of the following uh, prison system, okay, yan. So, which of the following prison system, okay, during the golden age of penology, use parole extensively? Ayan. So, sir, ano po yung magiging sagot natin dito? Okay. So, which of the following prison system during the golden age of penology use parole extensively? Ay, so pag sinabi kasi natin Golden Age of Penology, sir, bakit nga po pala yan tinawag na Golden Age of Penology yung taong 1870 to 1880? Tinawag yung Golden Age of Penology, class kasi nga, diyan kasi nagsimula yung tinatawag po nating system of prisons. Okay, ibig sabihin na ayos na po na naging na mamanage na ng maayos yung mga kulungan, okay, na nabibigyan na ng pansin yung mga tinatawag po nating rehabilitation o nakafocus na po sila sa reformation and rehabilitation kaysa sa punishment. Okay, so kaya po siya tinawag na Golden Age of Penology. So ngayon, sir, saan po yan nagsimula, no? Yan. So anong klaseng prison po yan? No, ang prison na yan, ang kulungan na yan ay tinawag po nating Elmira Reformatory. Yan. So when we say Elmira Reformatory, sir, ano po ba yan? Okay, ito po yung first parole, no, siya po yung nagbigay ng naging model ng tinatawag nating parol. Okay, it is first prison use parol, okay, with indeterminate sentence. Okay? Yan, to encourage prisoners to rehabilitate. Okay, rehabilitate. Okay, take. Ayan. Okay, sir, pag sinabi naman po nating airborne prison system, ano po yan? Ito yung klase ng kulungan, na kung saan, hindi meron po silang kanya-kanyang selda pagdating sa gabi, no? It is segregated, segre, segregated at night and focus on work on day. Okay, on work on day. Ibig sabihin sa gabi, sila po ay magkakahiwalay kasi nga meron po silang tinatawag na ah, one by one cell. Ibig sabihin isang selda para sa isang taong preso. Okay, tapos pagdating naman sa umaga, sila po ay nagsasama-sama. Pagdating naman dito sa tinatawag po nating Pennsylvania Prison System, ito yung klase ng kulungan na mayroong tinatawag na SSS. Ano po ba yan, sir? Segregation system. Segregation, okay, system, day and night. Ibig sabihin, hindi po yan pwedeng magsama-sama, umaraw man o kaya gabi.
Okay, ano pa sir? Yan din po ay merong tinatawag na silent system. So pag sinabi nating silent system, required po lahat ng mga preso diyan na magbasa ng Biblia, okay? Bible reading in complete silent. Ayan. Okay, in complete silent. Okay? Segregation system, tsaka yung tinatawag po nating yan, SSS. Segregation system, silent system, tsaka yung tinatawag po nating solitary confinement. Yan. Okay, solitary confinement. Okay, sir. Ano naman po itong tinatawag nating house of refuge? Ang house of refuge class, no, ginamit po itong kulungan para naman sa mga tinatawag po nating juveniles. Okay, na kung saan itong klase ng kulungan na to ay hindi po sila nakafocus. Hindi po sila nakafocus sa tinatawag po nating prison but focus on what, sir? Okay, focus on moral instruction and reformation. Okay, and reformation. Okay. So number 7, sir. Okay, number 7. If the probation is granted, the prisoners will be filled an information sheet and this is called, so sir, pag sinabi kasi natin yung tinatawag na probation, so may ina-apply po yan. At ang tawag po natin sa mga nag-a-apply dyan ay mga tinatawag nating mga probation petitioner, no? Petitioner. So ngayon sir, anong tawag natin sa kanilang pinipil upan na form? Okay? Ang tawag po natin dyan ay worksheet. Okay, ang tawag po natin yan ay worksheet. Okay? So sir, ano naman po itong tinatawag nating post-sentence report? No, ito po yung report na pinapasa after conducting post-sentence investigation o yung tinatawag po nating PSI. Ngayon sir, sino po ang nagkakandak niyan? Ang nagkakandak niyan ay walang iba kundi yung tinatawag po nating mga probation, no? Parole and probation officer. Parole and probation officer. Okay, so next sir, number 8. Yeah, so number 8. Okay, the father of the Philippine probation is whom? So sino nga ba ang tinuturing nating father, no? Tatay ng probation sa Pilipinas. Okay, so that is what? No, that is Teodoro Akay Natividad. So sir, pag tinanong naman po kayo sa US, sino naman po 'yan? Okay? Sa US, no, tandaan natin yung pangalan nino, sir. Okay? Sige lang. No. Okay. Okay. So, sir, ulit. Ayan. So, pag ang tinanong is Pilipinas, no, tandaan natin Hati Dolo Natividad yan. Okay, sir. Pagdating naman sa father of probation, pagdating sa US, no, father of probation of US. Ayan. US, no, walang iba kundi si John Agustus. Ayan, si John Agustus. Okay? Ayan, Agustus. So, spelling. Ayan. Okay, so next, sir, number 9. How many times can detain or inmate be granted a probation? So ilang beses nga po ba pwedeng bigyan, okay, ng tinatawag natin probation yung isang inmate. So tandaan mo ha, isang beses lang po yan binibigay. Kasi pag sinabi kasi natin probation, no, it is only a privilege. Privilege, no? Hindi po yan rights. Privilege. Sir, kailan po yan magiging rights? No, magiging rights lang po yan pag ang isang prisoner ay tinatawag po nating CICL. Okay? Child in conflict with the law. Okay, so next sir, number 10. Number 10. What is the main criteria to be considered for placing an offender on probation? Okay, so ano po ba yung mga tinitingnan bago bigyan ng tinatawag nating probation yung isang criminal offender? Okay, so letter A, IQ is good.
physical condition is fit to go home, okay, family background, or all information related to the character. So, syempre, lahat ng impormasyon na meron doon sa tinatawag nating prisoners, automatic kailangan po yan kaysa tinatawag nating probation. So, sir, ano po yung magiging sagot natin dito? Okay, ang magiging sagot po natin dyan, okay, is walang iba kundi delta. Okay, so that is delta. So, number 11, what is the number one condition of the probation? So ano nga ba ang number one condition sa tinatawag nating probation? So yung pinaka ano talaga, yung pinaka ginagawa talaga ng isang probationer. So syempre, ang main duty ng isang probationer is mag-report po siya palagi sa kanyang uh, probation officer. So that is what Bravo. Okay, so that is Bravo. Okay, so pag sinabi kasi nating present himself to the probation officer, okay, yan po yung tinatawag nating mandatory condition. Okay, so that is mandatory condition. So next, sir, number 12. Who controls, okay, the supervision of a probationer? So sino nga ba ang nagko-control diyan? Syempre walang iba kundi si probation officer. Okay, so that is alpha. Okay, so that is alpha. Okay, sir, ano naman po ang trabaho ng ating korte? Ang trabaho ng ating korte is only grant probation. Probation. Ayan, only grant probation. Okay, so next, sir, number 13. A marriage ceremony of a prisoner can be solemnized birth. So saan nga ba pwedeng ikasal? Okay, yung tinatawag po nating prisoner pag halimbawa sila po ay nagpakasal. Okay, syempre kung saan nakakulong yung isang inmates, doon din dapat sila ikakasal. So that is jail. Okay, so that is jail. So number 14, sir. Okay, number 14. Who might be excused from hard labor and placed on less strenuous deeds of work. So sino nga ba ang excuse pagdating sa tinatawag po nating hard labor? So syempre ang magiging excuse dyan, class, ay mga senior citizen. Okay, so sir, saan na lang po sila nilalagay at anong trabaho na lang po ang pinapagawa sa kanila? Okay, sila po ay ina-assign sa tinatawag po nating cleanliness. Okay, linis. So sila lang po ay mga nagmamap, nagwawalis, naglilinis. Okay? Sir, pag sinabi nating women prisoners, saan naman po ito ina-assign? Ina-assign po sa kanila is yung mga trabaho na kaya lang din po nilang gawin. No? Okay, katulad po ng mga tinatawag po nating dressmaking and beauty products. Okay? Okay, so pag sinabi nating detention prisoner, so that is automatic. Okay, automatic, no? Ito, automatic po yung binibigyan ng tinatawag nating task. So next, sir, number 15. If granted, if wipes away the guilt of the convicted prisoners without any condition, attach its refers which executive clemency. Okay, so ayan. So kanina nabanggit na natin to, no? Okay, so ang magiging sagot po natin dito, kasi nga wala pong naka-attach sa kanya na kahit anong klaseng condition, so that is absolute pardon. Okay? So tandaan natin na yan po ay binibigay ng ating presidente. Sir, pag sinabi natin parol, sino nga po ulit ang nagbibigay niyan? BPP. Okay? Board and Pardon and Parole. Okay, Board and Pardon and Parole. Okay, kailan binibigay, sir? After serving minimum. Okay, minimum of the sentence. Okay, so pag sinabi naman po nating probation, so sino po ang nagbibigay niyan? Court or yung tinatawag nating competent authority. Okay, before, ayan. Okay, so, okay, kailan po binibigay yan? No? After conviction. Conviction. So, binibigay po yan after conviction. Okay, so next, sir, number 16. Okay, number 16. Which of the factors is to be considered the petition for executive clemency? Okay, which of the factors to be considered in the petition of the executive clemency?
Okay, so lahat naman siguro kasama no, age of the petitioner, gravity of the offense, manner of the offense was committed, okay, petitioner institutional conduct or behavior, previous criminal record or any, so lahat po yan kasama. So that is Charlie. Okay, so that is Charlie. So next, sir, number 17. When can a drug users or one who is possession of illegal drugs be placed on probation? So sir, kailan nga ba pwedeng mabigyan ng tinatawag po nating probation yung isang drug users? So tandaan natin ha, according to 9165 to the Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang pwede dong mabigyan ng tinatawag nating probation ay yung tinatawag po nating first time offender, okay, drug user, which is less than 21 years old. So that is Bravo. Okay, so according to 9165 yan, class. Okay, so number 18. Okay, so number 18. Which agency performed the evaluation of the prisoner fitness and qualification for the grant of pardon and parole? Okay, so which agency performed the evaluation of the prisoner fitness and qualification for the grant of pardon and parole? So sino nga ba ang nag-evaluate niyan, no? Kanina na pag-usapan na natin to kanina. Okay, so nag-evaluate po niyan ay walang iba kundi si Board and Pardon and Parole. Okay, so next, sir, number 19. Number 19. Which of the following should a probationer avoid? So ano nga ba ang dapat iniiwasan ng tinatawag po nating probationer? Okay, so ang dapat iniiwasan niya dito ay, okay, make periodic office report. So mandatory yan. Okay, so that is go and gamble. Ano ba yung go and gamble, sir? Ang go and gamble, yan po yung tinatawag po nating gambling. Yan, gambling. So hindi po yan pwedeng magsugal yung isang probationer. So bawal din sila, no? Bawal din po sila sa mga tinatawag nating yung tinatawag po nating bisyo, no? Bawal po siya sa mga tinatawag po nating bisyo. Okay, no smoking. Okay, hindi rin pwedeng mag-inom. Okay, no drinking. Okay, liquor drinking. No, bawal din mag-inom. Ayan. Tapos bawal po sila sa tinatawag po nating house of ill repute. House of ill repute. No, bawal din po silang magpuntahan dyan. Okay, so next, sir, number 20. Probation may be granted to a person upon. So kailan nga ba binibigay yung tinatawag po nating probation? So kanina napaliwanag na natin yan. Okay, so kailan po yan binibigay, sir? No, binibigay po yan, okay, after conviction. Okay, but before serving of his sentence. Ayan. Okay, so that is alpha. So next, sir, number 21. Number 21. Which of the following is true about the parole and probation? So alin nga daw dito yung totoo, okay, pagdating sa tinatawag po nating parole and probation. So tandaan natin na it is institutional-based correction. No, because the institutional-based correction ay gumagamit po yan ng tinatawag po nating institution katulad po ng BJMP and Bucor. Yan, BJMP and Bucor. Okay, katulad po ng jail tsaka prison, yan po yung tinatawag nating institutional correction. Okay, so letter B, integrated system of correction. May pinaghalo. So pag sinabi kasi natin integrated, pinaghalo yung tinatawag nating community-based correction tsaka institutional-based correction. Okay, sir, ano nga ba yung tinatawag nating parole and probation correction? Okay, so that is the community-based correction. Okay, gumagamit po yan ng tinatawag nating CBRP. CBRP. Okay, so pag sinabi natin CBRP, so that is Community-Based Rehabilitation Program. So katulad po yan ng mga tinatawag natin parole, probation, tsaka yung tinatawag natin conditional pardon. Kung saan, ang primary condition nila is to report to the authorized personnel. No? Katulad po ng parole and probation officer. Okay, so next, sir, number 22. What is the system of money compensation in which harm could not be atoned by money payment to injured party? Okay, so ano ba ang tawag natin dyan, sir, na kung saan instead na bukod sa parusa na ibibigay sa'yo, punishment na ibibigay sa'yo, kailangan mo rin pagbayaran, okay, yung nasirang bagay sa kanya. So yan po yung tinatawag po nating fine.
Okay, so pag sinabi po nating destierro, ano po ba yan, sir? No, it is also exile or banishment. Ito po ay pagpapaalis sa isang tao, okay, or banishment, banishment. Okay, so ito po ay pagpapaalis sa isang kriminal sa lugar kung saan po siya nakagawa ng krimen. Gaano kalayo, sir? Within not less than, kailangan ang layo niya is 25 kilometer mula sa kanyang pinagmulan kung saan niya ginawa yung isang krimen. Okay? Not less than 25 kilometer and not more than 250 kilometer radius. Yan. Okay? Radius. So, ibig sabihin, paikot. Okay? So, pag sinabi naman po nating banishment, sir, no, parehas lang po yan ng destierro. Okay? So, ang destierro kasi, ano yan, Spanish term po yan. Pag sinabi natin bound to keep peace, it is, okay, court decision. Court decision. Kung itutuloy ba yun natin yung kaso o hindi. Okay, so next, sir. Number 23. Community-based correction were formulated primarily. Okay, so ano nga ba ang pinaka-purpose, bakit nag-conduct o bakit natin ginawa yung tinatawag po natin community-based correction? Ang pinaka-purpose talaga nito, class, okay, is to decongest the jail. So ibig sabihin, para ma-overcome at mabawasan yung tinatawag po nating overcrowded of prison. Okay, so next, sir, number 24. Number 24. So, which statement best explain penology? So, alin ba daw dito ang nagpapaliwanag ng maayos or yung clear explanation of the penology? Okay, so letter A, it is a branch of criminal justice system focused on the study, supervision, and rehabilitation of the offender. Okay, so yan po ay definition ng tinatawag nating correction. No, hindi po yan criminology, hindi po yan penology. Okay, so ano pa, sir? Yan, the field of the criminology that studies of the management and administration of the prisoners. Okay, organized handling of inmates, jail and prison, aim to rehabilitation and treatment. Okay, ito naman po yung tinatawag natin, yung letter C, yan po yung tinatawag natin correctional administration. Yan, correctional administration. So pag sinabi natin correctional administration, sila po yung nagpa-plan, gumagawa ng programa, kung ano ba dapat ang ating ginagawa sa loob ng mga bilangguan. At sino naman po yung tinatawag nating mga taong namamahala sa loob ng bilangguan, na kung saan sila po talaga yung nag-ooperate, nagko-control, namamahala sa mga confinement facilities. Yan po yung mga tinatawag nating penal management. Ayan, penal management. Okay, so ang magiging sagot natin dito is Bravo. Okay, so that is Bravo. Sir, ngayon, bakit po naging ano yan? Okay, bakit naging sagot yung Bravo? Ano po ba yung tinatawag natin penology? Kung matatandaan natin, no, meron kasi tayong tinatawag na 3 branches of criminology. Criminology. So pag sinabi nating 3 branches of criminology, tandaan lang natin to yung tinatawag po nating SEP. Okay, para mas mabilis po natin siya matandaan. Ano-ano po ba yan, sir? Yung isa ay tinatawag nating sociology of law. Okay, sociology of law. So pag sinabi natin sociology of law, saan po yan nakafocus, sir? Nakafocus po yan sa pag-aaral sa batas at paano po ito pinapatupad. Okay, pangalawa, sir, yung tinatawag naman nating etiology of crime. Etiology of crime. So pag sinabi natin etiology of crime, pag-aaral naman po yan sa origin of and causes of crime. Pinagmulan, okay, at dahilan bakit nagkakaroon ng mga krimen. Pag sinabi naman nating penology, yan, penology, ito naman po yung pag-aaral okay, sa mga tinatawag nating penalty okay, at punishment na binibigay po natin sa isang tao. So pag hindi nyo nakita yung penology, tinatawag din po yung penal science. Yan, penal science. Okay. So next, sir, number 25. Okay, number 25. The term penology comes from Latin word meaning punishment. So what is it? Ano po ba yung tinatawag nating penology? So pag sinabi nating penology, class, okay, no? Okay, that is punishment. So ngayon, sir, ano po yung binigay ng Latin word? Okay, so that is penalis. Penalis.
Okay? So pag sinabi nating PINA, ano po ba yan, sir? Pag sinabi nating PINA, yan naman po yung tinatawag nating pain or suffering. Okay, suffering. Pain or suffering. So next, sir, number 26. Which best describe the correction as a pillar of the criminal justice system? Yeah, so which best describe the correction as a pillar of the criminal justice system? Okay, so letter A, it informs the offender about the legal proceeding. Okay, letter B, restricts police powers over the suspect. Letter C, manage rehabilitation after conviction. And letter D, it is the considered the least important pillar. Okay, so ano po ba itong tinatawag nating correction? So that is, it manage the rehabilitation after conviction. So ngayon sir, ano po ba ang dahilan? Bakit nga ba natin kinukonsider the na weakest pillar yung tinatawag po nating correction? Okay, reason. So ito po, meron po tayong 5 dahilan kung bakit po siya kinukonsider na weakest pillar. Number one, no, it is focused on punishment over rehabilitation. Over rehabilitation. Pangalawa, okay? So nakafocus din ito din po yung sanhi ng tinatawag nating crowded prison. Okay, pangatlo, yan din po yung sanhi ng mga tinatawag po nating lack of resource and funding. No, resource and funding. Okay, number 4 sir, ano pa? Okay, it will cause high recidivism. Recidivism. Okay, and lastly, okay, number 5, weak coordination with other pillar. Okay, weak coordination with other pillar. Okay, so yan po yung yan po yung reason bakit po siya kino-consider na weakest pillar okay of the criminal justice system. So next sir, number 27. Okay, so number 27. Okay, what describe the correcting offender by placing them in the institution for treatment until reintegration? Okay, so anong tawag po natin dyan, sir? Pag sinabi po natin placing to the institution, pag sinabi natin placing into the institution, nilalagay po talaga siya sa mga institutional correction, kagaya po ng jail o kaya prison. Ano po ang tawag natin dyan? So that is institutional correction. Okay, sir, ano naman po ang ginagamit ng tinatawag nating non-institutional correction? So ito naman po ay gumagamit ng community-based correction. So pag hindi nyo nakita yung institutional o non-institutional correction, it is also called de-institutionalized correction. De-institutionalized correction. Yan, correction. Okay, so number 28. Number 28. Which statement best defines punishment in general? Okay, so which statement best defines punishment in general? Okay, so pag sinabi kasi nating punishment in general, sir, ano po ba yan? No? Pag sinabi nating punishment, no, ito po yung kabayaran sa ginawa nilang kasalanan. So ano po kaya ang magiging sagot natin dito? Okay, it is a state redress against the offender. It is the infliction of the pain of the society member. And an early method of to soften punishment through the compromise with the church. And letter D, protection of the clergy from trial and ecclesiastical authority. Ano po yung magiging sagot natin dyan? Itong letter D class, ito po yung dati na kung saan nalagay po ang korte sa loob ng mga simbahan. Okay, dito, nagkaroon ng immunity ang mga kaparian. Okay? Na kung saan pag sila po ay nakagawa ng krimen, pwede po silang maging exempted sa punishment. Ito po yung tinatawag nating benefits. Yan. Ito po yung tinatawag nating yan. Okay, so ito po yung tinatawag nating benefits of clergy. Clergy. Okay, so nagiging exempted po sa punishment yung mga kaparian. Okay, ito yung pagkakataon na ang simbahan ang ginawa nating korte. Okay, tapos anong ginawa dito, sir?
instead ng parusahan yung isang tao, ang ginagawa po ng simbahan ay pinapaalis. No, ito po yung tinatawag nating securing sanctuary. Okay, sanctuary. Okay, so that is the first idea of probation. Okay? So sir, ano po magiging sagot natin dito? So that is letter A. Bakit? Andyan yung word na redress. Okay, ano ba ang ibig sabihin kasi sir pag sinabi po nating redress? When we say redress, it is also known as compensation, kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Compensation. Okay, so next sir, number 29. Number 29. Okay, so the church position on the punishment was reversed by the figure of, okay, so reversed by the figure of, okay, so ano ba ang binago ng simbahan dati doon sa tinatawag nating punishment? So tinanggal yan yung tinatawag nating culture of death. Kasi pag sinabi kasi nating culture of death, ano po bang ibig sabihin yan, sir? Okay, it is the country with death penalty. No, it is the country with death penalty. Yan. Okay? So pag sinabi naman nating ordeal, ito yung po yung pagkakataon dati o paraan dati kung paano paaminin yung isang tao sa ginawa niyang kasalanan. So ito po yung tinatawag nating D&D com. Okay, ito po yung lumang lie detection technique. Okay, pag sinabi naman nating inquisition, sir, ano naman pong ibig sabihin niyan? Okay, yan po yung pag-iimbestiga na ginagawa ng ating mga kaparian. Okay, it is investigation conducted by the church. Okay, so pag sinabi nating ecclesiastical court, no, ito po yung pagkakataon, okay, na kung saan ang simbahan ang nagiging korte. No, it is the court headed, okay, by the church, by the church. Okay, so next sir, number 30. Which ancient punishment method is also called fusiliding? So alin ba dito ang tinatawag din nating fusiliding? Okay, so that is firing squad. Okay, so that is firing squad. Okay, so pag hindi niyo nakita yung tinatawag nating firing squad, tinatawag din po yung musketry. Okay, sir, sino po ba yung sikat na mga tao na pinarusahan, okay, sa pamamagitan ng firing squad? So diyan po papasok si Pepe, si Rizal at si Limsing. Okay, si Rizal during that Spanish period. Pero pagdating kay Limsing naman, ginawa naman po yan during martial law period. Kaya na-execute po sila sa pamamagitan ng firing squad. Okay, sir, ano po ba itong electric chair or electrocution? So it is also called electrocution. Okay? So anong ginagawa dyan, sir? Voltahe ng kuryente, pinapaupo sa special na upuan, tapos okay, susunugin ang kanyang katawan. Okay, kaya nga ang cause of death po ng mga yan ay tinatawag po nating burning. Okay, so pag sinabi natin guillotine, ano naman po ito, sir? Okay, so pag sinabi natin guillotine, no, ito po ay pinuputol yung ulo gamit yung tinatawag nating beheading machine. Yan, beheading machine. Yan, beheading machine. Okay? So sir, sino po ang nag-invento nito? Ang nag-invento po ng beheading machine na yan ay kilalanin po natin si Dr. Joseph. Okay, Joseph Guillotine. Okay? Dr. Joseph Guillotine. Okay, so paano naman po ginagawa yung flagellation? Ang flagellation ay ginagamit po ito as whipping rod. Okay, whipping rod. Ibig sabihin, habang pinaparusahan, tinatali sa isang kahoy yung isang tao na nakatiwarek, okay, nakabaliktad, okay, pinapalo po siya o nilalatigo po siya. No, whipping rod. Okay, sir. Ano naman po itong lethal injection? So when we say lethal injection, it is also known as intravenous poisoning. Yan, intravenous poisoning. Okay? Sir, pag sinabi nating lethal injection, meron po yung tatlong klaseng gamot. Ano-ano po yan, sir? No? According to RA 8177, no, 8177, ito po yung tinatawag nating lethal injection law. Okay, so ngayon, ito po yung nagpaliwanag ng tatlong klaseng gamot na itinutusok doon sa isang tao, no? 3 dosage of drugs. Okay, so ano po yan, sir?
Ang unang itutusok sa kanya, no, first is yung tinatawag po nating sodium thiopental. Okay, sodium thiopental. Thiopental. So pag sinabi natin sodium thiopental, sir, ano po yung epekto nito pag halimbawa in-inject na po siya sa katawan ng isang tao? Ang epekto po niyan ay siya po ay makakatulog ng mahimbing. Pangalawa, pag nakatulog na po siya, kailangan hindi kasi siya makagalaw. So ang susunod na itutusok sa kanya ay yung tinatawag nating pancreanomium. Okay, pancreanomium. Yan, uh, bromide. Ayan. So sa ano po ang epekto nito? Ang epekto naman po nito is yung tinatawag nating muscle paralysis. Okay, hindi po siya makakagalaw. At ito na po yung pinaka-ano, okay, pinaka-lethal. Okay, bakit sir? Ito yung klase ng ano, ito yung klase ng gamot na nakakamatay talaga. Ang tawag natin sa gamot na to is potassium. Okay, potassium, okay, chloride. So, pag halimbawa kasi in-inject na po yan sa isang tao, tutigil po ang kanyang pagtibok ng kanyang puso. No, it is the sensation of cardiac function. Cardiac function. Cardiac function. So, kaya nga class, pag halimbawa tinanong kayo, ano po kaya ang cause of death ng isang tao? Okay, na na-execute ng tinatawag nating lethal injection. So, that is cardiac arrest. So, that is cardiac arrest. Sumunod, sir, number 31. So, number 31. Which was not a punishment during a primitive time. So alin daw dito ang hindi kasama kay sa parusa nung sinaunang panahon. So alin dito hindi kasama, sir? Pag sinabi kasi nating corporal punishment, no, it is physical torture. Pinapahirapan talaga yung isang tao. Physical torture. Pinapahirapan talaga yung isang tao. Pag sinabi naman po nating death penalty, okay, ibig sabihin pinapatay talaga yung isang tao into death. Okay, yung parusa niya is death. May incarceration, ito po yung tinatawag nating imprisonment. Imprisonment or incapacitation. Incapacitation. Okay, sir. Ano po ang hindi kasama dito sa parusa during the primitive times o sinaunang klaseng parusa is yung tinatawag nating reformation. Because the reformation, that is the purpose of penalty nowadays. It is the purpose of penalty. Okay, in modern time. Okay, so sa panahon na ngayon, dito na po natin ginagamit yung tinatawag nating reformation. Okay? So next sir, number 32. Number 32. Former warship used to house prisoners in 1890 century were called, sir. Okay, dati daw po siyang warship, siya po siyang barkong pandigmaan. Ngayon, kinonvert daw siya into house prisoners. Ginawa po siyang kulungan. Ngayon, sir, ano po ang tawag natin sa kulungan na yan? Okay, na barko. Okay, ang tawag po natin dyan ay hooks. Hooks. Okay, so yan po ay tinatawag din nating floating hells. Yan, floating, okay, hells. Okay? So pag sinabi naman natin galis, no, ano daw yan, no, barko din po yan. Pero ito, hindi po siya tulungan. Ginamit mo naman po siyang pamparusa sa mga preso. Okay, habang ano sila, no, habang binabiyahe po sila papunta sa isang lugar o sa ibang lugar para doon ikulong, ang kanilang parusa naman ay pare-parehas po silang pinagsasagwang. Okay, it is low, okay, low, narrow, okay, single deck ship, no? Okay, deck ship used to transport inmates, no? Used to transport inmates. Okay, sumunod sir, ano naman po itong gauls? Ang gauls, that is the French origin of the word jail. Pag sinabi naman nating gulags, no, it is informal jail. So meron po tayong dalawang klaseng gulags, no? It is informal, okay, informal jail. So meron po tayong dalawang klaseng gulags, no? Gulag sa Pilipinas tsaka gulag sa Germany. Ano po ang pinagkaiba niyan, sir? Pag sinabi nating gulag sa Pilipinas, no, it is wooden jail, okay, para sa mga tamad na Pilipino. Okay, for the lazy Filipino. Pero pag sinabi naman natin gulags in Germany, ano naman po ito, sir, no? It is used gas chamber.
Kunukulong sa isang kwartong maliit yung mga preso tapos nilalagyan ng tear gas. Kaya sa next sir, number 33. Number 33. In which Asian law were penalties based on social class and value of life? Okay, so ano yan sir? Okay, so ito yung klasa, nakabase ng kanilang kaparusahan depende kung anong antas mo sa buhay. Parang ganito, pag mayaman ka, exempted ka sa penalty. Pero pag mahirap ka, automatic kamatayan ang iyong magiging parusa. Anong code po kaya yan? Anong batas po kaya yan? Okay, ayan po yung batas ng Burgundian. Okay, Burgundian Code. So that is Delta. Okay, sir. Ano naman po itong Code of Hammurabi? Ang Code of Hammurabi, diyan po papasok yung tinatawag nating Lex Talionis. Okay? Lex Talionis na kung saan ito po yung tinatawag nating okay, a tit for a tit, okay? Ayan, an eye for an eye, no? For that. Okay, an eye for an eye. Na kung saan, pag halimbawa pinarusahan daw yung isang tao, nakabase po yan sa kanyang krimen na ginawa. Halimbawa, siya po ay pumatay ng 2 tao. Dalawa din ang papatayin sa kanya. Papatayin siya at isa sa kanyang pinaka-importanting pamilya ay papatayin din. Yan po yung tinatawag nating Code of Hammurabi. Okay, tit for a tit and eye for an eye. An eye for an eye or tit for a tit. So pag sinabi naman nating Draconian Code, ito po yung kinikilalang pinakamatinding klaseng batas. Okay, sa Greece. It is the Harsh Code of Greece. Harsh Code of Greece. Bakit, sir? Ganito kasi yan. Lahat ng klase ng parusa ay pantay-pantay. Maliit man, okay, o malaki ang ginawa mong kasalanan, ang parusa na ibibigay sa inyo ay pantay-pantay. All crimes, all crimes must be punished equally. Okay, equally. Okay, so pag sinabi natin Code of Calanquiao, ito daw yung kinikilala natin, no, sabi nila, na pinakaunang naging batas sa Pilipinas. No, it is the earliest Philippine law. No, bago daw sakupin ang Pilipinas ng mga taga-Espanya, ito daw po yung yung pinakaunang batas na ginamit dito sa Pilipinas, which is ginamit daw po ito ni Dato Calanquiao. Saan sir? Sa Panay, and Aklan. Sir, napatunayan po ba yan? Wala pang patunay. Pero yan lang po yung sinabi nila. Yan daw yung nasa pag-aaral po nila. Pero wala po talagang proof yan. So next sir, number 34, the most famous workhouse in London for employment and housing of prisoner was. Okay, so ano kaya yan sir? Bukod sa kinukulong sila, ang kanilang pangkaparusahan ng ginagawa is pinagtatrabaho po ang kanilang mga preso. Ano po ang tawag natin sa kulungan na yan, sir? No, it is considered as a first national penitentiary in the USA. So ayan po yan, sir, yung tinatawag nating Bridewell Workhouse. So that is ALPA. No, Bridewell Workhouse. No, it is the considered first English prison. Okay, it is considered as first English prison. Okay, so pag sinabi naman natin Hospicio de San Michel, ano naman po ito, sir? No, it is a juvenile reformatory. Juvenile. Okay, reformatory. No, it is juvenile reformatory. Okay, headed by the church. Headed by church. Okay, so pag sinabi naman nating Sing Sing Prison, no, it is the Harsh Prison in the New York, USA. Okay, nakilala daw po siya sa kaparusahan na kanilang ginagawa ay yung tinatawag po nating shower bath. Cold shower bath. Okay, sir, sino po ang dito? Sino po ang director dito? Okay, na kung saan siya po yung warden, namumuno. So siya po si Elam Lins. Okay, siya po si Elam Lins. Okay, Sir Ellen Lims. Ngayon, sir, pag tinanong kayo, ano po kaya ang mga cause of death ng mga taong pinaparusahan dito o kinukulong po dito? Okay, ang cause of death po nila ay yung tinatawag po nating hyperthermia or temia. Okay, nawalan ng bumaba ang temperature ng kanilang mga katawan. So next, sir, ano naman po itong Walnut Street Jail? Ang Walnut Street Jail naman, class, no, it is the first American penitentiary.
Okay, first American Penitentiary. Okay, Penitentiary. Okay, so pag sinabi naman nating Elmera Reformatory, okay, yan po ay matatagpuan din sa New York, USA na tinawag po nating The Hill. Okay? So it is sila po ang nagpatupad ng tinatawag po nating prison o sila po yung kaunang kulungan na nagpatupad ng tinatawag po nating prison education. Okay, education. Ayan. Okay, so next sir, number 35. Elmira Reformatory in New York became known for what? Okay, so kakasabi lang natin kanina, no? Okay, sila po ang unang nagpatupad ng tinatawag nating prison education. So that is ALPA. Okay, sir, introducing the cold shower bath. Ito po yung kulungan na tinawag po nating Sing Sing prison. Okay, so pag sinabi naman nating letter C, ano naman to? Being the Totes prison in San Francisco Bay. Ano bang klaseng kulungan na matatagpuan natin sa San Francisco? Okay, so hardest prison in the San Francisco, yan po yung tinatawag nating Alcatraz prison, no? Alcatraz prison. Okay, so pag sinabi naman nating room earliest sewer based confinement, ito po yung klase ng kulungan na matatagpuan po siya sa ilalim ng imbornal. Okay, so ginamit po ito as a political prisoners, no? Yan po yung tinatawag nating Mamertine prison. Okay, Mamertine prison. So now sir, number 36. Number 36. Okay, the first American penitentiary in Philadelphia use. Okay, so kanina nasabi na natin, no? That is Walnut Street Jail. Okay, Walnut Street Jail. Sumunod, okay, number 37. Number 37. Sir Walton Crafton is known for, okay, so saan nga ba nakilala si Sir Walton Crafton? So si Sir Walton Crafton kasi class, siya po ang nag-introduce, nag-refer ng tinatawag po nating Irish prison. Okay, so that is letter C. Okay, it is progressive stage system. Okay, use the iris system. Yan. Okay, so ngayon sir, pag tinanong po kayo, ano po ba yung mga stages ng tinatawag nating iris system at paano nakakalaya yung isang tao using the iris system? Okay, so meron po tayong tinatawag na 4 stages of Irish system. Iris system. So ano-ano yan sir? Okay, number 1 o first stage, ang ginagawa sa isang preso dito ay nagkakaroon muna ng tinatawag nating solitary confinement. Confinement. So pag sinabi natin solitary confinement, kinukulong muna siya na mag-isa sa loob ng kanyang selda sa loob ng ilang buwan, sir? 9 months. Okay, 9 months. Ngayon, ano ba ang purpose? Bakit po siya kinukulong na mag-isa or solitary confinement? For the purpose of repentance. Okay, para pagsisihan niya po ang ginawa niya kasalanan. Bakit siya nakulong? Number 2. Okay. Pangalawa, sir, is magkakaroon po dito, pagtatrabahuin po siya. Okay, yan po yung tinatawag nating prison labor. Pag hindi natin nakita yung prison labor, sir, ano nga hanapin natin? Hanapin nyo lang yung tinatawag nating Spike Island. Yan, yung Spike Island. Okay, sir, ano ba ang purpose? Bakit po natin sila pinagtatrabaho? Okay, kasi bukod sa kinukulong natin yung mga yan, okay, kailangan din po nila magkaroon ng tinatawag po nating productivity. Okay, so number 3, sir, third stage, ano na po ang gagawin sa kanila. Pinagtatrabaho pa rin sila dito. Pero dito class, kung kasi dito sa second, pinagtatrabaho sila, pero may bantay. Okay? May bantay habang nagtatrabaho po sila sa labas ng kulungan. Pero dito, magkakaroon po dito ng ano din, productivity din. Pagtatrabaho pa rin po sila. Yan, intermediate prison. Ngayon sir, ano po ang gagawin nila dito? Hayaan po silang magtrabaho sa labas o kaya sa loob ng selda, okay, sa loob ng kulungan kahit walang bantay. Okay, it is intermediate prison, it is jail without supervision. Okay, ngayon sir, ano ba ang purpose nito? Bakit po sila pinagtatrabaho na walang bantay? No? It is test for honesty. For honesty. Okay, ngayon sir, pag nakalagpas po sila dyan, nakapasa po sila sa pangatlo, dyan na po papasok yung tinatawag po nating ticket, okay, for leave. No? Ibig sabihin, bibigyan na po sila ng pagkakataon na makalaya. Okay? Ayan, so that is the
stages of the IRIS system. Okay, sir, ano po ba itong letter A, Borstal Institution for Delinquent Boys age 16 to 21? Sino po ang nag-introduce po nito? Okay, na kung saan ginagawa is tinuturuan, pinag-aaral ang mga bata akin na nakakulong na may edad ng 16 to 21 years old. So sino po ang nag-introduce nito? So that is Sir Evelyn Robles. Okay, Robles Bryce. Bryce. Okay, so letter B, prison companies led by petty officers. So siya naman po ang nagpasimuno bakit nagkakaroon ng mga leader or mayor sa loob ng mga selda. Ang nagpasimuno po niyan, ang nag-introduce po niyan ay si Manuel Montesinos. Kay Montesinos. Okay, so next sir, letter D. Sino naman po ang nag-introduce ng mark system sir na kung saan ito po dito po kinopya yung iris system na yan. Okay, ang nag-introduce naman po neto is yung tinatawag si Alexander Macanocci. Okay, Macanocci. Okay, so early advocates for imprisonment as a rehabilitation. Sino naman po ang nag-introduce nito sir? So it is introduced by William Penn. Okay, William Penn. And agricultural colonies for the delinquent boys, ang nag-introduce naman po neto ay si Frederick August Demetz. Okay, Frederick August Demetz. Or tinatawag din po siyang Domets of France. Yan, Domets of France. Okay, so number 38. Number 38. Okay, the first juvenile reformatory which was opened in January 1825. Okay, the first juvenile reformatory opened in New York City in 1825 was. So ano yan, sir? That is the New York House of Refuge. Okay, yung Borstal Institution po, no, hindi po natin yan pwedeng isagot. Okay, it is also a juvenile reformatory pero ito po ay matatagpuan natin sa England. Okay, kaso ang tinatanong is New York, ibig sabihin sa United States of America po yan. Okay, so next year, number 39. A prison system where the inmates are confined at night but work together during the day. So ito po ay nagkakaiwalay po sila ng selda pagdating sa gabi, pero magsasama-sama po sila pagdating sa umaga para magtrabaho. Okay, yan po yung tinatawag po nating EU-born system. EU-born system. Okay, so sir, ano naman po itong Mason-Diffors system? Ang Mason-Diffors naman class, ito yung klase ng kulungan na kung saan dito po nag-umpisa yung tinatawag po nating separate system or segregation system. Now, first prison has segregation, okay, segregation or separate cell for women and children. Okay, Pennsylvania Prison System, tandaan po natin, ito naman po yung klase ng kulungan na mayroong tinatawag na SSS, Solitary Confinement, Day and Night, Separated System, isa bawat isang selda, at yung tinatawag po nating Silent System, okay, na kung saan complete Bible reading in complete silence. Okay, so next sir, number 40. Pennsylvania Prison System. Now, prison is known for applying what? Okay, so letter A, yan, congregate system, freedom of socialization, segregate system, and letter D, both A and B. Okay, so itong alpha tsaka bravo, yan po yung tinatawag nating airborne system. Ang sagot lang natin dito is Charlie. Okay, segregate system. So next, sir. Number 41, the system designed for 24-hour supervision and self-feeding and sometimes vocational instruction. So ibig sabihin 24-hour. Ibig sabihin buong araw mananatili po sila sa loob ng kanilang mga selda. Okay sir, ano po ang sagot natin dyan? Okay, yan po ay Pennsylvania. Okay, Pennsylvania prison system. So that is letter D. Yan, that is letter D. Number 42. Okay, number 42. Okay, the prison as the rock.
Okay, known as the Rock and San Francisco Bay. Okay, so ito po ay tinawag na ding the Rock. Okay, na matatagpuan sa San Francisco Bay. Yung klase ng pinakamahirap na klase ng kulungan, okay, sa buong mundo o tinuguri ang pinakamahirap na takasan na klase ng kulungan sa buong mundo. So that is Alcatraz Prison. Okay, Alcatraz Prison. Okay. Sir, ano naman po itong ano? Ngayon kasi itong Alcatraz Prison, na ano na yan, no? Napasarado na po ito. Okay, so ngayon sir, sino po ba yung tatlong tao na sikat na nakatakas sa Alcatraz Prison? So let's discuss the three escapees of Alcatraz. Okay? Sino-sino nga po ba yung tatlong taong kinikilala po natin? Okay, na nakatakas sa Alcatraz Prison. Okay, number one, ang una nakatakas sa kanila ay si John Anglin. John Anglin. Okay? At pangalawa na nakatakas sa kanila, second, ay yung kapatid niya, si Clarence Anglin. Si John Anglin tsaka si Clarence Anglin ay magkapatid po yan. At ang kanilang ginawang krimen ay yung tinatawag po nating bank robbery. Okay? At yung pangatlong nakatakas naman sa kanila, which is kinikilala nila as a pinakamatalinong taong nakatakas sa Alcatraz Prison, yan naman po ay si Frank Morris. Si Frank Morris, meron po yang 133 IQ points. Okay, 133 IQ points. So ngayon sir, dahil nasarado na po yan o na-close na po yung tinatawag nating Alcatraz Prison, ano na po yung tinuturing nating pinakaligtas o pinaka-hardest prison in the world ngayon? Okay, so yan po yung tinatawag nating ADX Florence. Now, it is the most secured prison in the world. Okay, so siya po yung tinutuguran natin na pinaka secured na kulungan sa buong mundo. Ayan. So next sir, ano ba ang dahilan bakit nga po siya tinawag na more secured prison in the world? Because of the clear zone. Clear zone. Kasi nga class, ang kanilang mga selda diyan ay hindi po siya katulad dito na patong-patong o nakalagay talaga sa building. Ang kanilang mga selda ay para po siyang mga bahay-bahay lang na nakalatag, walang second floor, walang third floor. Okay, isang ano lang siya, isang palapag lang po siya. Okay, tapos nakalatag lang po siya sa isang area. Ayan, so ganyan po yung itsura ng ADX Florence. Okay, so number 43. Who supervised the last group of Alcatraz prison? So sino daw ang naging warden o pinakahuling naging warden sa Alcatraz prison? So tandaan natin ha, ang pinakahuling naging warden po dyan ay walang iba kundi si ah okay, si Charles Mondihar. So hindi po ito pwedeng isagot. Bakit? Ano po ba si Charles Mondihar? So siya po yung first chief ng BJMP, no? First chief BJMP. Okay, of the BJMP. Okay, si Elam Lids hindi rin natin pwedeng isagot kasi siya po yung naging director ng tinatawag nating Sing Sing Prison. Okay, sino pa sir? Si James Bennett naman hindi rin pwedeng isagot yan kasi ang ginawa niya lang is siya po yung nagsulat ng closing ng Alcatraz Prison. Okay, it is the person who wrote the closing of Alcatraz. Okay, ang pinakasagot po natin dito, ang last warden ng Alcatraz Prison is a Warden Fred Wilkinson. Okay, so next sir, number 44, modern justification for punishment in correction based on letter A, atonement, letter B, incapacitation, okay, and self-defense, letter C, reformation, and letter D, deterrence. It is Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Okay, so tandaan natin na para mas mabilis po nating matandaan, okay, yung modern goals of correction, tandaan nyo lang po yung tinatawag po nating RADIR. Yan, RADIR. Okay, sir, ano-ano po ba yung RADIR na yan? Okay, so ito po yan. Okay, una yung tinatawag nating retribution. Okay, so it is, pag sinabi nating retribution, no, kapahiran po yan sa ganawang kasalanan. Okay, sumunod naman sir is yung tinatawag nating atonement. Atonement. So pag sinabi nating atonement, it's the group retribution or group vengeance, no?
grupo po ng pagbabayad sa kasalanan. Ano pa sir? Sumunod is yung tinatawag po nating deterrence para hindi na po ulit gumawa pa ulit ng kasalanan. Pangalawa sir, yung tinatawag nating incapacitation. So when we say incapacitation, okay, it is protection through the public through annihilation. Okay, kinukulong po yung isang taong nakagawa ng kriminalidad para maprotektahan ang mga taong nasa labas ng bilangguan. Sumunod sir is yung tinatawag nating reformation. So pag sinabi nating reformation, to make it fit okay, to the society. Okay, sumunod sir is yung tinatawag nating reintegration. Okay, reintegration. So when we say reintegration, para naman po okay ah, para naman po ma-return siya sa society, no, maibalik mo siya muli sa tinatawag po nating society. So ano po yung magiging sagot natin dito? Ano po yung mga kasama? So that is Bravo. Okay, so that is Bravo. Okay, so next sir, number 45. Number 45. Modern justification for punishment and correction is based on, okay, so letter A, atonement, okay, incapacitation of self-defense, reformation, or deterrence. Okay, so kanina nabanggit na natin to, no? So that is reformation. So pag halimbawa hindi nyo nakita yung reformation, okay, it is also called treatment. Treatment. Okay, so next sir, number 46. A prison built in radial spokes well designed to centralize control is, okay, ano ba ang tawag natin sa ganyang klase ng kulungan sir, na para po siyang gulong, okay, ng isang sasakyan o gulong ng bisikleta, spokes of well, so ibig sabihin para po siyang para po siyang pie. Ayan, meron po siyang pinakagitna tapos meron parang mahaba, okay, na nakapalipod sa kanya. So ano po ang tawag natin sa kulungan na yan na ganyan yung itsura? Ang tawag po natin dyan ay karcel i-presidio. Okay, ang karcel e-presidio class, yan po yung tinatawag nating Bilibid Prison. Okay, tapos nung nabuo yung New Bilibid Prison, naging Old Bilibid Prison na po yan. Old Bilibid Prison. Ngayon, sir, ginagamit pa rin po ba siya ngayon? Yes, ginagamit pa rin po siya ngayon. Yan na po yung tinatawag nating Manila City Jail. Okay, so saan po yan located, sir? Sa may Recto, Manila. Okay, so yan po ay located sa Recto, Manila. Okay, so next, sir, number 47. Number 47. Okay, the main purpose of radial call designed with central tower is, ano ba ang pinaka-purpose? Bakit ganyan po yung design ng ganyang klaseng kulungan? Okay, ang pinaka-purpose lang po niyan is para mapasimple ang trabaho ng isang correction officer sa araw-araw na kanyang duty. So that is simplifying the duties of the officer of the day. Okay, so that is Delta. So number 48, prison without bars refers to. Okay, ano ba ang tinatawag po nating prison without bars? No, ibig sabihin, ito po yung klase ng mga kulungan na wala po siyang mga harang. Okay, ano po ang tawag natin dyan, sir? So, dahil wala dito yung tamang sagot, ang isasagot natin yung luma, no? Yan po yung tinatawag nating penal colonies. Pero ang pinakatamang sagot talaga dito, class is yung tinatawag nating prison and penal farm. Okay, yan na po yung pinakatawag natin dyan ngayon, no? Nabago na po kasi yan. Okay, sa Batasang Pambansa number 12. Okay, sir, ano po ba itong provincial jail? Ang provincial jail, it is managed by the provincial government, okay, under the office of the governor. Okay, so kung saan ang mga PDL na kinukulong po dito, okay, is the penalty is 6 months, 6 months and 1 day to 3 years. Okay? Sir, ano naman po yung tinatawag nating lock-up jail? Ang lock-up jail naman, no, it is the detention facility inside the police station. Detention facility in every police station. Okay, police station. Okay, so pag sinabi nating ordinary jail, sir, saan po matatagpuan yan? Pag sinabi naman nating ordinary jail, ito yung mga kulungan na matatagpuan natin sa loob ng BJMP, of the BJMP. Okay, usually yung mga nakukulong dyan is less than 3 years ang kanilang mga sentensya. Okay, so next, sir, number 49.
The former Luhit Penal Settlement is now called. So ano na ba ang bagong tawag sa tinatawag nating Penal Luhit Settlement? So tanda natin ha. Ang pinakatawag niya na ngayon is Iwahig Prison and Penal Farm. Okay, ang old name niya is Luhet Penal Settlement. Okay, sir. Saan po itong matatagpuan? No, matatagpuan po yan sa Puerto Princesa, Palawan. Okay, sir. Kailan po yan nagawa? No, nagawa po yan during 1904 to 1905. Okay? Sir, sino po ang taong nagpagawa diyan? Ang nagpagawa po dito is walang iba kundi si Governor Luke E. Wright. Yan, Governor Luke E. Wright. Gaano po kalaki ang gantong klaseng kulungan, sir? So, meron po yung sukat na 36,000 hectares. Okay, sumunod, sir, ano po yung mga product na ginagawa nila dito? Rice, corn, and livestock. Okay, livestock. Okay, ano saan pa po nakilala yung tinatawag nating Iwahig Prison and Penal Farm? So, siya po yung tinaguri ang best, okay, best and finest prison. Okay, tinagurian din po siya as the most open prison. Okay, at tinagurian din po siya as a prison without walls. Okay, walls. Ayan. Okay. So next, sir, number 90, number 54. Number 50 pala. No, number 50. Which penal institution under the Bureau of Correction is located in Occidental Mindoro? Okay, so alin daw dito yung klase ng kulungan? Okay, na matatagpuan natin sa Occidental Mindoro na under ng Bureau of Correction. So tandaan natin na ang tawag po natin dyan ay Sablayan Prison and Penal Farm. Sablayan Prison, okay, and Penal Farm. Okay. Sir, yung Iway Prison and Penal Farm, so ulitin natin ha, yan po ay matatagpuan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Correctional Institution for Women naman, yan naman po ay matatagpuan sa NCR sa Mandaluyong. Okay, Mandaluyong. Okay, Mandaluyong. Okay. Ano pa, sir? Pag sinabi nating San Ramon and Prison and Penal Farm, saan naman po ito matatagpuan, sir? Okay, so ito naman po ay matatagpuan natin sa okay, so yan naman po ay matatagpuan natin sa Zamboanga Sur. Okay, Zamboanga. Okay. So next, sir, number 51. Number 51. The subcolonies of Davao Prison and Penal Farm includes. Okay, so ano kaya yan, sir? Okay, so tandaan natin ha, pag ang tinanong is Central Pusug, Pasugi, tsaka Yapang, yan po ay subcolony, okay, ng Sablayan Prison and Penal Farm. Yan. Okay, so yan po ay subcolony ng Sablayan. Okay, Sablayan Prison and Penal Farm. Pag Panabo tsaka Kapalong naman ang tinanong, okay, so ito po yung tamang sagot. Yan po ay subcolony ng tinatawag po nating Davao Prison and Penal Farm. Pero pag ang tanong is Santa Lucia, Inagawan, Montebel, tsaka Central, yan naman po ay subcolony na matatagpuan po natin sa Iwahig, Iwahig, Prison and Penal Farm. Okay, so sir, ano ang magiging sagot natin dito? 5 and 6 only. No, 5 and 6 only. So that is Bravo. Okay, so next, sir, number 52. Okay, number 52. The designated area for female inmates in Iwahig Prison and Penal Farm is what? So ano daw po ang subcolony na matatagpuan natin sa Iwahig Prison and Penal Farm na kung saan yan po ay branch ng tinatawag nating CIW or ang nakakulong lang din po dito ay puro mga babae. So that is what? Santa Lucia subcolony. Okay, so that is Santa Lucia subcolony. Okay, so ano po ba itong Tagumpay Settlement? Ito po yung tinatawag nating homestead land. No? Homestead, okay, land.
So, yan po yung programa na binibigay ng ating Bucor sa mga inmates na malapit na pong makalaya at talagang nakalaya na. Okay, na kung saan, ang ginagawa po nila is pinapayagan po nila na doon na manirahan at dalhin ang kanyang mga pamilya sa loob ng bilangguan at doon na po sila tumira. Okay, kahit nakalaya na po sila at doon na po sila maghanap buhay. So next sir, number 53. The settlement intended for released prisoner who choose to live, okay, on their premises with their family. So kanina nabanggit na natin, no, yan po ay tagumpay settlement. Okay sir, ano naman po itong Tanglaw settlement? Saan naman po ito matatagpuan? So yan naman po ay sa programa ng Davao Prison and Penal Farm. Okay, yan po ay programa ng Davao Prison and Penal Farm. So next sir, number 54. Fort William McKinley in Fort Bonifacio, converted into prison on June 30, 1968, was primarily intended. Ngayon, sir, ano po ba ang pinaka-purpose ng Fort William McKinley? Okay, ginawa po yung mga ginawa po itong prisoner para sa mga military officers na gumagawa ng kasalanan, no? It is the confinement for the military law violator. So ngayon sir, ano na po yung status nito? Yan naman po ay nabenta na. No, hindi na po siya kulungan ngayon. Yan na po ay isang galaan na matatagpuan po natin sa May Tagig sa BGC. Okay, so yan na po yun. So number 55. Number 55. An indeterminate sentence is defined as, okay, letter A, it is a fixed and immiscible sentence. Maximum penalty account can impose such as life imprisonment, physical physical punishment or torture. Or letter D, the sentence with a minimum and maximum duration. So pag sinabi nating indeterminate sentence class, ito yung klase ng mga penalty na pwedeng ma-adjust, no? Pwedeng mapunta sa minimum, pwedeng mapunta sa maximum. So that is delta. So ano naman po ang tawag sa isang punishment na kung saan hindi na po siya pwedeng ma-adjust. It is fixed. Okay, and non-admissible sentence, katulad po ng tinatawag natin life imprisonment, death penalty, or reclusion perpetua. Yan naman po yung tinatawag nating determinate, no? Determinate sentence. Okay, so next sir, number 56. Number 56. Proselytizing in a prison context is refers to what? Sir, ano po ba yung tinatawag nating proselytizing? So when we say proselytizing class, no, ganito po yan. Ito po yung pamimilit, no, sa isang inmates na lumipat o magpalit ng kanyang relihiyon habang siya po ay nakakulong. Okay? So yan po ay letter A. Okay, sir, ano naman po itong letter B, no? It is the society fear or of release inmates. Ito daw po yung tawag sa takot na nararamdaman, okay, ng mga taong nasa labas ng bilangguan o nasa community mula sa isang taong kakalaya lang sa loob ng bilangguan. So yan po yung tinatawag nating convict bogey. Okay? Convict bogey. Okay, convict bogey. Okay, so pag sinabi naman nating inmates learning prison norms and culture, ito naman po yung proseso na kung saan yung isang inmates ay marunong na po siyang sumunod, natuto na po siya at kusa niya na pong ginagawa lahat ng kultura, norms, kaugalian, okay, at procedure na ginagawa sa loob ng kulungan. Ang tawag po natin dyan ay prisonization. Okay, prisonization. Ayan, prisonization. Okay, so letter D naman, ano naman to? It is a jail officer staging mass sick leave and protest. Okay, so ito po yung binagawa ng mga jail officer, correctional officer, na sabay-sabay po silang nagpa-file. Okay, gustong mamahinga, gustong magpahinga, kasi meron po silang gustong makuha. Ang tawag po natin dyan ay blue flu. Yan, blue flu. Okay. So next, sir, number 57. Number 57. Okay, so number 57, when a married prisoner is visited by their spouses for marital sexual relation, this is called, so ano daw ang tawag natin, okay, sa isang visit,
Okay, na kung saan binibisita po yung isang prisoner for the purpose of sex or marital sex relation. Okay, ang tawag natin dyan ay conjugal visitation. Okay, sir, pag tinanong kayo ilang oras po ba ang standard time ng conjugal visitation? Ang standard time niyang class ay 1 hour. Okay, 1 hour. So, sir, pag tinanong kayo what is the purpose of the conjugal visitation? Okay, ang pinaka-purpose po nito is to maintain normal sex life. Okay? Maintain normal sex life. So number 58, Mark James, an inmate affiliated with Rodado Group, okay, and convicted of a robbery, requested official permission to temporarily leave the facility to view his mother's remains. This type of authorized temporary release is called, so ano daw ang tawag natin sa temporary release na yan? So yan po yung tinatawag nating FARLO. Okay, so tandaan natin ha. Sir, ano po ba yung FARLO? No, it is a permits of an inmate to live temporarily. Okay, usually ginagamit po yan pag nagkaroon ng family emergency. No, halimbawa, no, namatay yung kanyang pamilya. No, kaya ginagamit po yan. Ngayon sir, ano-ano po yung mga rules na kailangan namin tandaan pagdating dito sa FARLO? Ginagamit lang po yan if yung bibisitahin mo is not more than 30 kilometer radius mula sa iyong prison facility kung saan ka na-detain. Pangalawa, pag halimbawa sir, it is more than 30 kilometer, ano naman po yung rules dyan? Kailangan nakabalik ka within daytime. So ibig sabihin may araw pa nang nakabalik ka sa loob ng sa loob ng bilangguan mula sa inyong pinuntahan. Pangatlo sir, ano pa? Ang duration nito ay dapat hindi lalagpas ng 3 hours. Okay, 3 hours. Okay, ano pa sir, hindi rin siya pwedeng sumama sa funeral procession. So, pag sinabi natin funeral procession, i-attend na yung patay sa kanyang huling hantungan, di ba? Okay, bawal po yan. So, yun sir, sino po ang mag-a-approve nito? Ang mag-a-approve po niyan ay yung trial court. So, kailan po siya na-request? At least 3 days no, before the visitation. Okay, so ngayon sir, sino po ang mga tao na disqualified o hindi pwedeng makapag-avail ng tinatawag nating FARLO? So syempre ay yung mga preso na nakakulong sa maximum security compound. Okay, sa maximum security prison compound. So sila po ay mga disqualified dito. So next sir, number 59. Okay, number 59. The inmate booking process involved. So, paano ba ginagawa yung inmate booking process? So, tandaan natin ha, pag sinabi nating inmate booking process, ito po yung pagkakataon na kinukunan po natin siya ng photograph, fingerprint, okay, para malaman talaga natin na siya talaga yung taong dadalhin natin sa loob ng bilangguan o siya talaga yung makukulong. Okay, so that is what? Bravo. Yan, bravo. Okay, so pag sinabi natin coercing inmates to adopt the different religions belief, no, yan po yung tinatawag nating proselytizing. Okay, okay, tizing. Tizing. Okay, so routine search for contraband before admission. Ito po yung pagtingin, pag-check kung meron bang daladalang mga illegal equipment ang isang inmates bago po siya ikulong. So, ang tawag po natin dyan, class, sa pag-check na yan is yung tinatawag nating shakedown. Yan, shakedown. So, meron po tayong 4 na klase ng shakedown. So, mamaya pag-aaralan naman natin yan. Okay, so ano naman to? The process of filing charges. So, ito naman po yung tinatawag nating indictment. Okay, indictment. An indictment. Okay, so number 60. Okay, a prisoner identification is established by. Okay, so ano ba ang kailangan i-establish pagdating sa tinatawag po nating prisoner's identification? Okay, so syempre, it is established by the rolled fingerprint, okay, photograph, at yung tinatawag po nating prison number. So that is Delta. So number 61. Okay, number 61. Failure to assist the jail during the emergency fired injured personnel or inmates is considered as what? Okay sir, pag halimbawa ikaw po ay isang prisoner, tapos nagkaroon ng emergency situation sa loob ng bilangguan, tapos merong mga nakita mo, meron kang nakita ng mga
na ano na nasugatan, hindi makatayo, tapos hindi mo tinulungan, considered as what yan, sir? Less grave offense po yan. Yan, less grave offense. Sir, ano po ba yung mga example ng mga less grave offense? Ang mga example niyang class is yung pananakot, coercion, coercion, ano pa? Okay, yung tinatawag po nating exchange uniform. Okay, ano pa, sir? Pagdadala natin na tawag nating pornographic. Okay, pornographic materials. Kaya absent ka sa tinatawag po nating head count. Okay, absent and head count. And head count. Sir, paano po pala ginagawa yung tinatawag po nating head count? Pagdating sa BJMP class, kay tuwing kailan po siya ginagawa, no? Ilang beses po siyang ginagawa. Ang head count ay ginagawa po yan, pag BJMP ang tinatanong is 5 to 6 times a day. Okay, a day. Tuwing kailan po siya ginagawa, sir? Every shifting, kay kada palitan ng mga magbabantay, no? Every shifting. Pero pag halimbawa Bucor ang tinanong, tuwing kailan po siya ginagawa, sir, no? 4 times a day naman po yan. 4 times a day. Okay? So ngayon, sir, ano po ang procedure nito? Sit, stand, yan, and speak. Yan. Sit, stand, and speak. Okay? So sir, ano naman po itong mga no mga minor offenses? Ang minor offenses naman, halimbawa ikaw ay nagsayang ng mga pagkain, no? Waste of food, waste of food. Okay, ano pa, sir? Ah, groundless complaints. Okay? Ano pa? Lettering. Lettering. Okay, anti-the appearance. Appearance. Okay, tsaka yung tinatawag nating late in head count. Yan, late and head count. Okay, ano pa, sir? Pag sinabi naman nating grave offenses, ano-ano naman po ito? Pag grave offenses, dyan po papasok yung mga tinatawag nating assault, nanakit ka, okay? O kaya ikaw ay tumakas, no, escapee, ano pa, gambling, or naghalimbawa, ikaw ay nagpasok ng tinatawag nating kontrabando, no? Gambling, o kaya, nagpasok ka ng mga tinatawag nating contrabands. Contrabands. Okay, so next year, number 62. How long should the jail disciplinary board take to hear or decide a case? Okay, so ilang oras po ba yan? Okay, ginagawa pagdating sa tinatawag nating jail disciplinary board. Dahil jail ang tinatanong, ibig sabihin ang tinatanong dito is BJMP. So sir, ilang oras po ba yan dapat sa BJMP? No, ginagawa po yan sa BJMP sa loob ng 48 hours. Pero pag halimbawa tinanong kayo, sir, paano naman pag Bucor? Okay, pag Bucor naman, so that is 72 hours. Okay, sir? Okay. So, sir, number 63 tayo. Okay. The lowest disciplinary punishment authorized for inmates is what? Ano daw ang pinakamababang uri na klase ng parusa na binibigay po natin sa mga inmates pag sila po ay nagkaroon ng kasalanan. So, yan po yung tinatawag nating reprimand. Pag sinabi nating reprimand, paano po ba yan ginagawa, sir? It is only a verbal warning. Ayan, verbal warning. Okay? So pag sinabi natin close confinement, no, ito naman po yung pinaka-highest. No, yan po yung tinatawag nating Bartolina. Highest. Okay, penalty. Yan, highest penalty. Okay, so yan po yung tinatawag nating Bartolina. Ayan. So pag sinabi natin cancellation of the cause, no, yan lang naman po ay binibigyan po natin sila ng tinatawag nating restriction of privilege. Restriction of the privilege. So number 64. A person deprived of liberty under the Bucor shall be placed in facility that is. Okay, so saan po ba dapat kinukulong yung isang tao? Pag halimbawa siya po ay nakatira halimbawa sa Leyte, tapos siya po ay nakagawa ng kriminalidad dito sa Manila, saan po siya ikukulong? Okay, sa
Muntinlupa po ba? No, sa New Bilibid Prison po ba? O dito sa tinatawag nating Leyte Regional Prison? So tandaan natin ha, kung saan nakatira ang PDL, malapit doon daw dapat siya kinukulong. So that is near the PDL residence. So that is Charlie. Yan. Okay, so sir, number 65. Number 65. Okay, so close confinement and BGMP may range between blank and calendar month for incorrigible prison when the measure fails. So sir, ilang araw po ba ginagawa ang solitary confinement or close confinement akin ng isang preso na nakagawa ng kasalanan sa loob ng BGMP? Okay, so ginagawa po yan into 1 to 7 days, no? Yan po ay pagdating sa BGMP. Pero pag ang tanong is Bucor, no, ginagawa po yan ng 1 to 2 months. Okay, so that is Bureau of Correction. Pero pag halimbawa ang tanong sir is UN or United Nations standard, okay, so it may range 22 hours to 15 days. Okay, 22 hours. Okay, to 15 days. Ayun pala. Okay, UN standard. UN standard. So next sir, number 66. Number 66. According to United Nations standard minimum rules, solitary confinement is defined as letter A, confinement for more than 15 days, consecutive days, restrained from applied by any part of the body, replacement in the direct constantly lit cell. Okay, so ang pinakasagot natin dito kasi kakasabi lang natin kanina, so that is confinement within 22 hours to 15 days. So that is delta. So next sir, number 67, and the BJMP head counts of inmates shall be conducted to blank per days or as needed. So ilang beses po ba yan? Kanina nasagutan na natin to, no? Okay? So ang ginawa natin pagdating sa BJMP, ginagawa po yan 5 to 6 days. So wala namang nakalagay dyan na 6, so that is 5. Ayan, so pag Bucor naman, ginagawa lang po yan ng 4 times a day. Okay, so next sir, number 68. During an inmate count, all inmate movement must. So ano ba ang ginagawa pag halimbawa sir, ginagawa na po or nagkakandak po tayo ng tinatawag po nating head count ng mga inmates. So tandaan natin ha, lahat dapat ng kilos ng mga ginagawa nila ay kailangan nakahinto. So that is Charlie, sis. Kasi pag sinabi natin sis, no, it is also known as stop. No, it is also known as stop. Okay, so next sir, number 69. The conduction or the deduction granted to a prisoner returned within 48 hours after the calamity is called, ano daw ang tawag natin dyan sir sa conduction or yung tinatawag nating reduction, okay, ng mga sentensya ng isang prisoner pag halimbawa ay bumalik within 48 hours after the destructive calamity. So yan po yung tinawag nating special time allowance for loyalty. Sir, pag tinanong kayo, ano po yung batas na nagpo-provide niyan? No, yan po yung tinatawag nating RA 10, okay, 592. So yan po yung tinatawag nating new GCTA law, GCTA and STAL law. Yan, STAL law. Okay, so kailan po yan na-apply sir? Ang application po niyan after passing by the destructive calamity. Ang rule na sinusunod dyan, kailangan siya po ay bumalik within 48 hours. So siya po ay nag-voluntary return. Okay, return. So now, ano po ang pwedeng mabawas pag halimbawa siya po ay bumalik no, within 48 hours. So ang mabawas sa kanya is 1/5 or 20%. Okay, so pag halimbawa naman, ikaw ay nagstay. Okay, ano mangyayari sa iyo, sir? Ang mababawas naman sa iyo is 2/5 or 40%. Okay, pag halimbawa ikaw ay hindi bumalik, automatic madadagdagan po ang iyong preso. It is criminal liability na naman ulit. So ikaw po ay makakasuhan no under the Article 158 no sa Revised Penal Code. Yan po ay evasion of the service of sentence. Okay? Sa halimbawa naman sir, ikaw ay nagbumalik kaso late, no? Yan pa rin po ay Article 158 kaso magkakaroon dito ng tinatawag nating voluntary surrender. Okay, so ibig sabihin sir, yan po ay magkakaroon ng mitigation of your sentence, na magkakaroon po dito ng pagbabawas. So ngayon sir, ang tanong,
Sino-sino lang po ba ang pwedeng makapag-avail, okay, ng tinatawag nating GCTA. So ito lang yung class. Ang mga disqualified lang dito ay yung mga PDL, okay, na nakagawa ng heinous crimes, sila po ay habitual delinquent, sila po ay takas or escapee, at yung mga tinatawag nating recidivist. No? Yan po ay mga hindi pwedeng, hindi pwedeng maka-avail ng tinatawag nating GCTA or STAL law. Okay, so next sir, number 70. Element of the evasion of sentence during the calamities is include, okay, number 1, prisoner serving sentence as penal institution, escapes from confinement, escape occurs during disasters, fails to surrender within 48 hours after official proclamation, exert themselves in correction. Okay, sir. Ang tinatanong is element of the evasion of sentence. Yung mga elemento, paano nakukumit yung evasion of sentence. Okay, so ang hindi kasama dito is yung number 5. Bakit yung number 5? Yan po yung tinatawag nating maltreatment of prisoners. Yan, maltreatment of prisoners. Ayan. So, ang sagot natin dito is 1, 2, 3, 4 only. So, that is alpha. Okay. So, next sir, number 71. Okay. An offender who surrenders 72 hours after calamity ends is granted what? So, siya po ay sumurrender within 72 hours. So, ibig sabihin, late kasi ang pinag-uusapan natin dito is 48 hours. So, ibig sabihin, wala pong mabibigay sa kanya. Okay, so that is Charlie. Okay, pag 1/5 reduction, tandaan natin ha, it is returned 48, no, within 48 hours. Pag sa 1/2 naman, ang ginawa niya ay nagstay, hindi po siya umalis, no? It is stayed during calamity. During calamity. Okay? So number 72, a reduction, okay, of sentence be granted to the prisoner remains in the confinement despite of the calamity. So that is 2 or 40%. No, 2 or 40%. So number 73. Okay, a strong earthquake destroyed the prisoners were Brian, Shanks, James, and Tintin, where inmates all escapes except Tintin. Brian returned after 24 hours, Shanks after 2 days, okay, and James after 3 days. So who is not entitled to the special time allowance for loyalty? So sir, okay, ang hindi kasama dito is si Shanks siya si James. Bakit? Si Shanks kasi bumalik siya after, so ibig sabihin lagpas na ng 48 hours. So lalo na to, 3 days po siyang hindi bumalik. So that is delta. Ayan, so delta. Okay, so next sir. Number 74. A convicted who evades the service of their sentence during the calamity or the prison disorder shall receive what? Okay, so ang mangyayari dito, mag-i-increase po, okay, ng 1/5 ang kanyang remaining sentence. So, ibig sabihin, instead na bumaba, yan po ay tumaas kasi hindi ka po bumalik during the calamity or during the destructive calamity. No? Yan po ay consider as evasion of service of sentence according to the revised penal code article 158. So gaano po katagal o ano po ang pwedeng madagdag sa kanyang sentensya? So yan po ay merong kulong na pwedeng madagdagan ng kulong ng prison correctional. So next sir, number 75. The good conduct and time allowance is primarily intended to what? Ano ba ang pinaka-purpose? Bakit po ito ginawa ang good conduct and time allowance? Ang pinaka-purpose po nito is to reduce, okay, the actual time of the inmate to serve. So ibig sabihin para mabawasan ang kanilang sentensya o yung kanilang pagkakakulong. Okay, so number 76. Number 76. James has been in prison for 48 hours with no disciplinary infractions. So how many days per month shall be granted of his GCTA? So pag sinabi natin 48 months sir, gaano po yan katagal? So tumatagal po yan ng 4 years. 4 years. So sir,
Ngayon, pag halimbawa sa loob ng 4 years at wala po siyang ginagawang kahit anong klaseng kalokohan, so siya po ay mabait sa loob ng bilangguan, gaano po kalaki ang pwedeng mabawas sa kanyang sentensya kada buwan. So yan po ay mababawas ng 23 days per month pag siya po ay pag siya po ay mabait sa loob ng bilangguan. So ano pong batas ang nag-provide dyan, sir? Yan po yung RA 10592 pa rin, yung GCTA law natin. Good Conduct and Time Allowance. Pag halimbawa ikaw ay nanatili sa loob ng kulungan na walang kahit anong klaseng kalokohan na ginagawa, okay, to the first and second year of imprisonment, okay, sir, gano'n po kalaki ang pwedeng mabawas sa'yo? So that is minus 20 days per month. Yan. Pag halimbawa naman, sir, third to fifth days ka, third to fifth years ka sa kulungan, yan, fifth years ka sa kulungan, gano'n naman kalaki ang pwedeng mabawas sa iyo. So that is minus 23 days per month. Yan, per month. Pag halimbawa naman, ikaw ay 6, okay, 6 to 10 years. Yan, 6 to 10 years, okay, in the prison. So gano'n naman kalaki ang pwedeng mabawas sa iyo. So that is 25 days per month. Okay, pag halimbawa naman, ikaw ay nasa 11th year na sa loob ng kulungan, 11th year and above. Okay, so sir, gano'n naman kalaki ang pwedeng mabawas sa iyong sentensya. So that is 30 days per month. No, per month. Okay? Tapos pag halimbawa ikaw po ay nag-aaral, nag-study, ikaw ay nagme-mentor, okay, ikaw din po ay nagtuturo, no, teach inside the prison. So sir, pwede rin po bang mabawasan? Yes, no? Pwede rin po mabawasan 'yan. So that is also 15 days, no, 15 days. 15 days per month. Per month. Okay, so next, sir. Number 77. In BJMP, the authority to grant time allowance is primarily vested in the what? Okay, so pag BJMP ang tinatanong, sir, sino lang ba ang pwedeng magbigay ng GCTA? No, walang iba kundi si Chief BJMP. Pag Bucor ang tinatanong, sir, syempre ang magbibigay niyan is yung tinatawag nating Bucor Director General. Yan po ay pagdating sa Bucor. Pagdating naman sa mga tinatawag nating provincial jail, so syempre ang magbibigay po niyan ay provincial warden. Warden, no? Provincial jail. Ang magbibigay po niyan ay yung tinatawag nating provincial warden. So sir, ibig sabihin, hindi po pala pwedeng magbigay si presidente. Yes, kasi ang tanging kapangyarihan lang ng presidente dito is simulan or yung tinatawag nating 48 hours. Okay? Yan. Simulan yung tinatawag nating 48 hours. So number 78, all the following may be granted GCTA under the 10591 except, so ibig sabihin ito daw po ang mga nakalagay sa choices ay pwedeng magbigay ng GCTA power maliban lamang sa isa. So kakasabi ko lang, no, si presidente, wala po siyang pakapangyarihan diyan. Yung tatlo lang, no? Yung director of the BJMP o yung tinatawag nating chief BJMP, yung director general ng Bucor, okay, tapos yung tinatawag nating warden ng provincial jail. Yan lamang po ang pwedeng magbigay ng GCTA. Sunod, sir. Second to the last number tayo. Okay, the following are disqualified for GCTA and special time allowance for loyalty except what? So, sir, ang lahat na nakalagay ay disqualified sa tinatawag po nating GCTA maliban lamang sa isa. So kanina no meron tayong ginamit no basta ikaw ay nakagawa ng heinous crime, automatic bawal ka. Ikaw ay habitual delinquent, bawal ka. Ikaw ay escapee at recidivist, bawal ka. So ang hindi lang kasama dito is yung letter D. Okay, kasi siya lamang po ay nakalagay is convicted for a robbery. So now sir, number 80, no, last number, Brian Rodado being the first time offender, okay, being a first time offender, okay, newly admitted to the facility would fall under which category of inmate based on the privilege. So anong category po kaya ako malalagay? If ako ay first time offender or newly admitted po ako sa facility, so saan po ako ilalagay dito, sir? So ikaw po ay malalagay sa second class inmates. Yan, second class inmates. Okay, so now
Ano po ba itong second class inmates? No, usually ito po yung mga tinatawag nating mga newly arrived inmate. Yan, newly arrived inmate and first time offender. No, first time offender. Yan, newly arrived inmate and first time offender. Tapos, okay, newly arrived inmate and first time offenders. Usually ito rin po ay na-promote galing sa tinatawag po nating third class. No, promoted in third class. Third class. Pag sinabi naman nating third class inmates, okay, ito na po ay mga tatlong beses o higit pang nakukulong ng paulit-ulit sa loob ng Bucor. Three or more imprisoned in Bucor. Okay, so pag sinabi nating first class inmates naman, ito naman po yung mga preso, okay, na kung saan na-promote, no, it is promoted from, okay, from second class. Okay, promoted from second class. Okay, sila po ay usually binibigyan ng tinatawag nating GCTA. Okay, na yan. Yan. Okay, sila po ay nabibigyan din ng tinatawag nating GCTA. So next sir, sino naman po yung tinatawag nating colonies? No? Pag sinabi nating colonies, no, it is promoted from first class. Okay, it is usually promoted from first class. Okay, plus meron din po silang tinatawag na GCTA. So ngayon sir, pag ikaw ay colonist, ito kasi yung pinaka no, yung pinaka mataas sa lahat ng klase ng inmates. Okay? So pag sinabi nating colonist, ano po ba yung mga nagiging benepisyo nito? Pag halimbawa ang iyong sentensya is reclusion perpetua, so ang maximum imprisonment naman nito ay umaabot ng 40 years. Sir, pag halimbawa ikaw ay colonist, automatic yan po ay mababawasan ng 10 taon. So, ibig sabihin, ikaw na lang po ay makukulong sa loob ng 30 years, no? Automatic minus po yan ng 10 years. Pangalawa, sir, pag halimbawa ikaw ay may GCTA, nabigyan ka ng tinatawag na GCTA, automatic every month, pwedeng mabawasan ng 5 araw, okay, ang iyong sentensya kada buwan. Okay? GCTA, reduction of 5 days per month. Per month. Okay, sumunod sir, ano pa? Pwede kang magsuot ng tinatawag po nating civilian, no, civilian clothes. Okay? At makakatanggap ka mula sa ating gobyerno ng tinatawag po nating subsidy allowance. Pag sinabi nating subsidy allowance, sir, ano po ibig sabihin nito? Ayan, so ikaw po ay makakatanggap, okay, ng allowance mula sa ating gobyerno. Okay, pangangailangan mula sa ating gobyerno. Okay, bukod dyan sir, pwede ka kasi lumabas-labas, makakatanggap ka din sa ating gobyerno ng tinatawag po nating transportation, accreditation allowance. Yan, allowance. And, okay, yan, and, okay, meron din tayong tinatawag ditong pwede mo magamit lahat ng mga gamit o lahat ng area sa loob ng bilangguan, no? You can use the prison facilities. Okay? And also, pag halimbawa sir, malapit ka na makalaya, pwede mong gamitin, pwede mong dalhin lahat ng iyong pamilya sa loob ng bilangguan o sa loob ng mismong compound para doon na kayo manirahan at doon na kayo humanap ng doon na rin kayo magpatayo ng bahay. Ang tawag po natin diyan ay homestead land. No, homestead land. Okay, so yan po yung mga benefits ng isang colonist. Okay, so hanggang dito na lang po muna at ipagpatuloy po natin yung natitira bukas. Okay, so maraming salamat po at magandang gabi. Maraming salamat at magandang gabi.